Ano to, kuha ito pagkaon mo. Balik di dayo na, kaya yung sunod siya na, oh. Dua lang man. Tapos. Kaya na pala nga makita ang ano. Wala. Hindi rin pala tulog. Dua na lang.
So, pa. Magandang gabi po, mga kapatid. Salamat pong muli sa Panginoon at meron tayong opportunity na naman. Araw-araw ay alam mo naman natin, hindi natin alam yung buhay natin. Kaya every time na meron tayong pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Panginoon, yan po ay oportunidad, no? Na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At dapat nating pasalamatan yan. At alam naman natin na yung ating program is, yung objective nito is to reach, madating natin, maabot natin yung mga hindi pa ligtas, hindi na pa nakabilib sa gospel of the grace of God, upang sila ay makadinig ng tamang gospel na makakaligtas sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. So, halos ang mga tao, kumpiyansa. At sasabihin nila, meron naman kaming church na kung saan kami member, meron naman kaming group, meron kaming Bible study group, meron kaming mga denomination kung saan kami member. At sa paniniwala ng halos almost na nasa denomination, ligtas na sila. Even Catholics,
mga Roman Catholic dahil nga andiyan sila sa malaking simbahan. At ang hindi lang po alam ng karamihan sa atin, almost all na nasa denomination, na kung ano yung gospel na makakaligtas ng kaluluwa ng isang tao sa ngayong panahon ng dispensation of the grace of God. Yan po ang hindi nila alam dahil nga po yung alam naman natin na karamihan sa mga denominations at mga religions kumukuha ng kanilang gospel ng kaligtasan ay doon sa Matthew, Mark, Luke, and John. At alam naman natin na yun, ang mga turo dyan, pag na-rightly divide natin, alam natin na hindi yan ang para sa atin ngayon dito sa panahon ito ng dispensation of the grace of God, na kung saan andiyan po tayo ngayon. Diyan tayo nakatira sa panahon na yan. At may binigay na gospel ang ating Panginoong Hesukristo after His ascension to heaven. No, bumalik siya sa Acts chapter 9. Bumalik siya at niligtas po niya ang kanyang number one enemy na si Paul, si Saul during the time. Later, pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan into Saul, into Paul. At yun na nga, may gospel siya na i-reveal sa kanya na siyang makakaligtas lamang sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At wala nang iba, yung gospel na yan ay nasa tinatawag yan na gospel ni Apostol Paul sa Romans chapter 2 verse 16. Tinatawag yan na gospel of the grace of God sa Acts chapter 20 verse 24. Tinatawag yan na gospel ni Jesus Christ sa Romans chapter 1 verse 16. At tinatawag yan na gospel of the grace of God, no? At yan ay naisulat at ginawang madaling maintindihan ni Apostol Paul na yung gospel na yan ay ang tao maniwala lamang na si Jesus Christ ay namatay bayad ng kanyang kasalanan. Siya po ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw upang tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan lang po ang gospel. At yan ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Kaya po kung kahit saan ka mang denomination ngayon, no? Kung hindi yan ang gospel na itinuro sa iyo at pinanampalatayahan mo upang ikaw ay maligtas, ay hindi po kayo ligtas. Kahit anong paniniwala ninyo na ligtas kayo. Kaya yan po ang pananampalatayahan ninyo na si Jesus Christ namatay, binayaran po ang inyong mga kasalanan, ang aking kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? So, ngayong gabi, bago tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral tungkol sa subject ng Lord's Supper, mag-pray po muna tayo upang tuloy-tuloy na po tayo mamaya. But bago tayo mag-pray, ito pala ang Iloilo Dispensation of Grace Bible Church dito sa Iloilo. Dito kami sa 7040 7th Street, Lawan Village, Balantang, Haro. Yan yung lugar kung saan tayo dito nag-fellowship, saan tayo congregational worship, no? Bible study every Sunday. At ito lang po ang natatanging church dito sa Iloilo, kasi wala pa akong alam. Pasensya na kung yan ang sasabihin ko, at hindi naman po ako gustong suluhin yan. Kaya nga tayo nagpipreach, gusto sana natin na yun din po ang ipipreach nila. Kaya nga tayo nag-iimbita, kahit na mga pastor, iniimbita natin sana para nga matuto din sila ng pag-rightly divide. Pero ayaw nila, talagang inaaway nila tayo, na i-excommunicate na nila tayo. So, kaya nga po, masasabi ko talaga na ito yung tanging church dito na nagtuturo ng tamang gospel sa Iloilo. Okay? Na makakaligtas. So, ngayon, bago po tayo mag-umpisa, ay mag-pray na po muna tayo. Ama na banal, sa muli, ikaw ang dakila, ikaw ang makapangyarihan, ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay, ikaw ang gumawa ng lahat-lahat ng nasa heaven at andito sa earth.
at nagpapasalamat po kami ng opportunity na nakapag-aral po kami na mag-rightly divide. Natuto po kami at naging madali na po para sa amin ang maintindihan po ang iyong mga instruction na isinulat po sa King James Bible. At alam na po namin yung mga instruction po ninyo sa Israel in time past at yung mga instruction ninyo ngayon sa amin sa panahon na ito ng dispensation of the grace of God, at pinasulat mo sa aming apostol na si Paul, at yan ang Romans to Philemon na mga books, 13 books na kanya isinulat, at yung mga instruction mo na naman sa Israel in the ages to come, Hebrews to Revelation. Thank you so much sa ganong pamamaraan na pag-aaral kung saan nagiging maliwanag sa amin, nagiging madali para sa amin maintindihan ang iyong mga instruction na hindi namin ma-mix, hindi namin ma-comply ang hindi naman pala sa amin, kundi yung aming masusunod kung ano yung instruction mo na para talaga sa amin na mga Gentiles, para sa amin sa ngayong panahon na ito, both Jews and Gentiles, regardless of nationality, kundi ang Romans to Philemon ay yan ang aming dapat sundin, at yung ibang mga books ay para sa aming learning upang magkaroon kami ng mga information what happened in the past at what will happen in the future after the rapture kung kunin mo na po kami dito sa mundo. Salamat po, at we are praying sa aming mga kapatid that are online na walang pagod sa pagsunod po ng Bible study na ito, at nagpapasalamat din po kami sa aming mga friends na didiyan at patuloy pong nakisubaybay din po. We are praying na sana yung mga aral naming pinag-aaralan dito maging totoo din po sa kanila, dahil yan po ang nasulat sa iyong books na instruction sa amin. We are praying in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, patuloy na po tayo sa pag-aral ng sa nasabi na natin isang subject o isang topic na very unpopular, kasi almost all denomination ay nag-o-observe, no? Kagaya nga ng topic ng baptism, ang dami nating nagiging kumakalaban sa atin at inaaway tayo, pero wala po tayong magawa dahil yan po ang katotohanan. Sa topic po doon sa soul sleep, yan po ang katotohanan. Kaya talagang hindi po natin pwedeng itago lang yun dahil takot tayo na may magagalit sa atin, no? Hindi po yan ang ating dapat gawin. Hindi po tayo nag-aral ng Bible upang pag nalaman natin yung katotohanan, itatago lang natin dahil takot tayo na may magagalit sa atin. Mas mabuti na yung magalit sila kaysa sabihan natin sila ng lie, kaysa magalit sila na sasabihan natin sila ng totoo. Yan po ang mas pinili natin na pagtapat sa kanila po kung ano yung totoo na andiyan po sa Bible. Kasi po, napakaliwanag na nga ng Bible kung susundin lang po natin, at huwag po na tayo mag-dwell doon kung ano yung na-learn natin sa ating mga former denominations, dahil alam naman natin po ay ang mga turo na galing doon ay hindi po na rightly divide. Mixture po yung sa Israel ituturo sa atin, at yung mga nasa turo naman sa kay Paul, imimix po, kaya yon ang nagiging problema halos almost all ng lahat ng mga denomination. So itong aral na po ito tungkol dito sa Lord's Supper, napakarami na naman pong magagalit dahil nga po nga, pero sana po I am praying na wala po itong personalan, wala po tayong ginagawa na sinisira po yung turo ninyo, kundi ipinagtatapat lang po natin kung andiyan po sa Bible, rightly divided po ang ating aral na ito. Hindi po upang sumira, kundi upang makita po natin at mapag-aralan din po ninyo, no? Mapag-aralan din po ninyo at maging
ma-apply din po natin. Wala naman po kasing masama kung yung mga previous natin na mga doctrines ay ma-change natin. In fact, nagpapakita po yan ng tapang natin bilang mga preachers to correct. Dahil wala po naman talagang 100%, alam na po natin. Kaya nga, sigurado ko na yung mga naturo sa inyo sa Bible School, maraming depekto talaga. No? So, let us consider this thing. Na magiging open-minded tayo, open yung ating heart natin, no? Whatever teaching na bago. Okay? Dahil nga po, marami naman sa mga naituro sa atin noon na hindi talaga bagay at hindi talaga nararapat nating gagawin dahil nga po hindi po tayo doon sa time pass. Karamihan po na pinapagawa sa atin ng mga pastors natin noon. Kasi member din ako ng denomination noon, 30 years. I was a Baptist. Then, yung mga pinagagawa pala sa atin noon ay hindi po para sa atin, kundi para lang po sa Israel. Sa nation Israel. Okay? Kaya nga, makita mo yung law, yung mga law nila, talagang promulgated yon ng panahon na yon ng nation Israel. Si Moses yung leader nila, siya yung gumawa noon as a leader, siya nagsulat ng mga books na yon una, at it was sealed by blood of animal. Kaya naging laws nila yon at dapat nilang sundin. Okay? So hindi po tayo mag-dwell dyan. At alam naman po natin na yung sa mga previous natin na first 3 videos po natin na nauna tungkol po dito sa aral na ito sa Lord's Supper or yung Passover meal, kasi 2 meal ang kinain ni Jesus Christ noon. Passover meal, pagkatapos ng Passover meal, nagpray ulit sila. Tanda yon na panibagong meal na naman yon. At yan yung tinatawag na Lord's Supper, no? Ang panahon na ang gabi na yon. At alam naman natin, nabasa na natin yung mga nangyayari noon, ano? At in fact, si Apostol Paul yung tumawag niya na Lord's Supper, at makikita natin na after na ginawa yan nila ni Jesus Christ, kasi yung panahon na yan, para kasing farewell, parang farewell meal, yung Lord's Supper. Parang nagfi-fellowship sila at namamaalam na si Kristo at the time. Kaya kumbaga nga, parang fellowship nila, kumakain, kasi yun nga yung kanyang mga inner circle sa kanyang earthly ministry to the Jewish people. Yan yung 12 apostles, yung kanyang inner circle. At nasabi ko na nga sa inyo na later on talagang nakita pa yung sino pa yung mas inner circle pa talaga niya. Nung pumunta siya sa garden ng Gethsemane at nagpray, yung kasama niyang 11 apostles minus Judas, 3 lang yung isinama niya sa kanyang pagpray doon sa nung lumayo siya. 3 yung isinama niya at si CBD brothers at saka si Peter. Ibig sabihin, sila yung mas inner pa circle ni Jesus Christ within the 12. So, that night, parang namamaalam na si Jesus Christ, no? Parang farewell party niya, yung pagkain nila niyan. At kaya nga, it is a kingdom. Kung ako titingin, it was a inner circle event, no? Or supper sa kanya mga close in, kumbaga nga. Kaya sabi niya, kasi alam nyo, kaya nga hindi yan included kahit na yung mga kingdom saints, hindi included nagagawa noon. Bakit? Sabi niya, hindi na ako kakain ito muli hanggang pagdating na ng kingdom. I will eat this with you again in the kingdom. Kita nyo? Sinong kakain noon pagdating na sa kingdom? Kasali ba yung mga na-save na hindi member ng 12 apostles? Napakaliwanag. It is an affair
between Jesus Christ and His 12 apostles. Alam nyo, yung kukunti lang sila na saved noon eh. Sabi sa Acts, no? 120 of them. 120 lang sila. Kung talagang that meal was for all, bakit hindi na lang inimbita ni Jesus Christ yung lahat upang kumain din ng Lord's Supper meal with Him? No? Kasi hindi nga sila member ng inner circle during the time. So, yung member of the inner circle was only the 12. That is why it was an affair for them, a farewell party for them sa 12 na yon, which is minus pa si Judas because nagiging betrayer siya, no? Ni Jesus Christ. So, kaya maliwanag sinabi ni Jesus Christ, I will not eat this meal again, not until in the kingdom. Sino yung kakain niya doon? Kasama ba yung mga na-save lahat na ma-resurrect? Sabi niya, I will eat this with you again in the kingdom. So, iwan ko lang sa inyo, pero it is my belief that the Lord's Supper is only for the 12 apostles. Kaya sabi niya, do this in remembrance of me. Okay? Sila yung maglo-Lord's Supper. So, ngayon, the problem is this. Dahil nga doon sa 1 Corinthians chapter 11, na-mention yan doon ni Paul. Kaya, yung pagkaintindi ng marami that the church in the Corinth, no, was their custom to celebrate the Lord's Supper. Yan yung akala ng marami without understanding what really happening during the time. Okay? So to understand kung ano talaga nang nangyari doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 20 to 26 ay marami tayong mga verses na ating titingnan. First of all, titingnan po natin na si Apostol Paul meron talagang mga ordinansa na ibinigay sa church, no? Members of the body of Christ. Meron talaga siyang mga ordinansa para sa atin, para sa mga naunang mga members of the body of Christ, sa taga Corinth, sa taga Rome, no? Applicable lahat ito ng mga ordinances na binigay ni Apostol Paul. And tandaan natin ha, yung ordinances doon sa Israel noon was nagiging tawag dito, nagiging ordinances yon by making it a law, a national law, because they are a nation, no? They are nation sila dati. That is why kinanglan yung mga ordinances kailangan magagawa ng law. Kaya yon ginawa ng law ni Moses, kaya tinawag yung law of Moses. Ang mga ordinances naman dito sa atin, members of the body of Christ, hindi naman talaga kailangan ng law kagaya noon because we are not a nation. The body of Christ is not a nation. We are a living organism. Hindi tayo nation, kaya wala kang makita talaga na specific nga isinulat yan sa law ng isang nation. No? Dahil nga, we are not a nation. Members of the body of Christ is not a nation. Okay? So, ngayon, ang ating mga ordinances is nakasulat by, kagaya kung kumpanya, kung company ka, by policies, no, by memorandums. Yan yung mga ordinances. Pagka kagaya nito, si Apostol Paul, ang ating leader noon, na sa kanya ibinigay ni Jesus Christ ang leadership ng apostleship ng member of the body of Christ, ay through his writings. Diyan natin makikita ang mga ordinances na dapat natin sundin dito sa time na ito ng dispensation of the grace of God. Kaya punta na po tayo doon sa 1 Corinthians chapter 11.
So sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Verse 1, to understand ng verse 20 up to 26, umpisa natin muna sa verse 1, di marami pa mga verses. Sabi po dito, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Verse 2, I praise you, brethren, that ye remember me in all things. Nagpapasalamat si Paul sa mga believers in Corinth na inaalala nila si Paul in all things, no? Hindi naman natin gusto pang alamin kung ano itong mga all things na ito dahil siguro kasama ng mga personal na mga needs ni Paul ay naalala nila si Paul. Ang gagaling naman medyo ng mga taga-Corinthians, although na makita natin doon sa chapter 1, maraming galit na maraming correction na ginawa si Paul sa kanila dahil nga karnal nga itong mga believers sa Corinthians, ano? Maraming correction na ginawa ni Paul, but somehow pinasalamatan sila ni Paul at sabi ni Paul, I pray that ye remember me in all things and keep the command ordinances as I delivered them to you. Okay? So meron din namang mga ginawa, although carnal sila, mayroong ginawa din sila na sabi ni Paul, I praise you of these things. Unang-una, hindi nila naalala nila si Paul in all things. Pangalawa, bakit sila na-praise ni Paul? Ay sabi ni Paul, and keep the ordinances as I delivered them to you. So, ibig sabihin, mayroong ordinances si Paul na i-deliver na sa kanila. Magtataka tayo ngayon. Bakit? Paano ni Paul ma-deliver yung mga ordinances na yon? First letter pa lang ito ni Paul, 1 Corinthians. So, ngayon, paano dumating sa kanila yung mga ordinances na yon? Because, sabi dito, as I delivered, past tense. So, tapos na i-deliver. At yung mga ordinances na yon, kaya sila na-praise ni Paul. Sabi ni Paul, I praise you, dahil nga sinusunod nila yung mga ordinances na yon na i-deliver na sa kanila. So, alam ba ninyo na yung 1 Corinthians is actually not the first letter of Paul to the Corinth? Hindi ito ang unang letter ni Paul. Meron siyang unang letter but hindi na isali sa canon. Okay? Kaya tingnan mo. 1 Corinthians 5:9. Sabi dito, may sulat na si Paul dati. At ando doon, nakasulat yung mga ordinances na yon na sinasabi niya dito. Okay? 1 Corinthians 5:9. Sabi dito, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. So, ibig sabihin, mayroon ng sulat dati si Paul, ando doon yung mga ordinances na yon, at kasama doon sa isang ordinances na yon na hindi makisama sa mga fornicators. Okay? So, maliwanag na to. Kaya ko ito nililiwanag muna dahil it will lead us to a clear understanding kung bakit hindi tayo or bakit it is heretical to observe the Lord's Supper. So, ibig sabihin, may mga ordinances na i-delivered na si Paul doon at sinusunod nila. But, at yung mga ordinances na yan, ay dinagdagan pa ni Paul noong isinulat niya itong 1 Corinthians na ito. Nung ito na bali yung second letter niya na na-include sa canon. No, sa canon. Kaya makita mo itong book ng Corinthians from chapter 8 up to chapter 11 is about food. Tinuturuan sila ni Paul ng pagkain, kung paano kumain ng mga foods offered to idols. Okay? Sa chapter 8, sabi dito, verse 1, now, as touching things offered to idols, we know that we all have knowledge pop up, but charity edify it. So, tinuruan sila sa chapter 8 ni Paul
no? Na pwede naman sila kumain ng mga pagkain na offer sa idols. Okay? Pwede naman. Pero, huwag nilang gamitin ang kanilang liberty to offend the weak believer. Kasi, ang pangit nga naman na kumakain sila, no, ng mga things na offered sa idols. Kaya sabi ni Paul, kung sa pagkain din lang, ma-offend ko ang aking kapatid, hindi ako kakain. Hindi ako kakain. Ganon. Pagkasabi dito ni Apostol Paul, at na-touch din dito yung mga pagbigay sa mga nagtuturo ng Biblia, ng Word of God sa chapter 9. Then after that, bumalik na naman sa pagkain, no, na mga binibenta na na-offer sa idol. Sabi ni Paul, kung kakain ka, kung ano yung kasi doon sa kanila dati, yung mga Gentile na idol worshiper, nakakatay sila ng mga hayop, din yung sobra na may i-offer nila doon sa kanilang temple. May temple din kasi mga Gentiles, no? May ma-offer sa kanilang temple, binibinta nila sa talipapa or siyambol. Dito, sabi dito, shambles. So sabi ni Paul, kung ano mabili nyo dyan sa siyambol o sa talipapa na na-offer, huwag na kayo magtanong kung na-offer yan sa idol. Wala. Bilihin nyo na lang, kainin nyo. O, di ba? Yun yung sabi dito ni Paul, tinuruan sila kung paano. Binibigyan sila ng ordinances dito at this moment of time sa mga bagay na ito. These are the ordinances that Paul was given to them. Isa na ordinances na binigay ni Apostol Paul sa kanila is about sa communion or fellowship. Okay? Communion or fellowship. In chapter 10, yan yung uusapan ni Paul. But related pa rin ito sa mga pagkain, sa mga foods. Okay? But this includes communion. Sabi dito, sa verse 1, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized into Moses. Okay? The word baptized here is being joined, accompanied. Nagiging company sila ni Moses o nagiging kasama sila ni Moses. They were immersed under the authority of Moses. But sabi dito, and did all drink the same spiritual drink. Uminom sila ng lahat ng spiritual drink, lahat sila. At kumain sila ng spiritual food. Sabi dito. Ngunit, winarningan sila ni Paul. Ngunit itong mga tao na to, nakipag-fellowship kay Moses, na-baptize sa kay Moses, but they were killed by God. Okay? Because of their idolatry. Sabi dito, now these things were, verse 5, but with many of them, God was not pleased. Bakit hindi na pleased ang Panginoon? Na i-baptize na nila kay Moses. May fellowship na sila with Moses. Nakipag-communion na sila kay Moses. Bakit ang God hindi na pleased sa kanila? For they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things as they also lusted. So, Paul here was trying to communicate to the Corinthian believers na yes, kayo din, you have fellowship with God. Nakipag-fellowship na kayo kay Christ. You are communing with Christ. Alam niyo ba yan? In what way? Dito,
ang mga Hudiyo during the time was with communion with Moses and na-immerse sa authority ni Moses, but they were killed. But God was not pleased unto them. And some of them were killed in the wilderness. Sabi nga dito, verse 7. 1 Corinthians 10 verse 7. Nothing, neither be ye idolaters. Hindi na tayo magiging idolaters as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed and fell, namatay in one day 320,000. 23,000 were killed because of fornication that was done by these people in the wilderness. And sabi ni Moses, remember, they were communing during the time with Moses. They have fellowship with Moses. Okay? So, ang ibig sabihin dito ni Paul, winawarningan tayo, yung mga members of the body of Christ, since we also have fellowship, we are also communing with Christ. In what way? Alam nyo, yung communion natin with Christ is not by Lord's Supper. Not by Lord's Supper. As believed by others. Our fellowship with Christ, our communion with Christ is not by way of observing Lord's Supper that was happened during the night before Jesus Christ was killed. Hindi ganon yung ating communion with Christ. Hindi yun ganon. So, paano tayo makipag-communion with Christ? Paano tayo ang fellowship natin kay Christ? Paano mangyari yun? Yun ang ordinansa na ibinigay ni Paul sa atin, sa mga taga-Corinth. Hindi Lord's Supper. Let us read verse 16. 1 Corinthians chapter 10, verse 16. Ito, yung communion natin, hindi to Lord's Supper, ha? The cup of blessing which we bless. Okay? Kung kumakain sila, umiinom sila, yung mga cup na yon na piniprihan nila, binibless nila, sabi dito, the cup of blessing which we bless, is it not the communion or the fellowship of the blood of Christ? Naku, tingnan mo. The bread which we break, the food. This is not bread as bread, but the food which we break, this is common food, common meal, which we break, is it not the communion of the body of Christ? Sabi niya, kayo rin, you have fellowship, you have communion with the body of Christ, not only to Moses, but to Christ Himself. Nakikipag-fellowship na kayo sa blood ni Christ at sa bread, sa body ni Christ, by the time na mag-ipon kayo at magkumain kayo, then yun. Pag nag-ipon sila, ito yung ordinansa ni Paul, na kumain sila, lahat sila kumain, sabay-sabay, common meal, but by the time na mag-pray sila, i-bless na nila yung mga food na yan, ang mga food na yan is, sabi niya, pag uminom kayo dyan sa cup na yan, you are already fellowshipping with the blood of Christ. Hindi yan Hindi yan transubstantiation.
Hindi yan kagaya ng sa pari na naging blood to na literal, no. Pag minom sila na whatever drinks, halimbawa may Coke dyan, may Pepsi dyan, may kape dyan, nag-fellowship sila, no? Naiprehanan nila yan. Sabi niya, pag uminom kayo sa cup na yan, na binibless natin, pag kumain tayo, as a group, as a congregation, sabi niya, we are already fellowshipping with the blood of Christ. By the time we eat the food, na na-bless natin yan, naprihan na yan, we are already fellowshipping with the body of Christ. Or the word that was used is communing with the body of Christ. That is the ordinance that Paul gave to the Corinthian believers. Okay? Sabi niya dito, verse 17, for we being many, kaya nga, yung body dito nagminimin niya is the body of Christ, the church. Sabi niya, for we being many are one bread. Yeah. Tayo kasi, kahit marami tayo, we are one bread. And one body. For we are all partakers of that one body. For we are all partakers of that one body. The body of Christ. The church. Okay? So, sabi niya pa dito, verse, to confirm or to affirm his point, gumamit na naman siya ng analogy. Sabi niya, behold, Israel, after the flesh, are not they which eat of the sacrifices, partakers of the altar? What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything. But I say, verse 20, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice the devils, and not to God. And I would not that ye should have fellowship with the devil. So, ang pinagbawalan sila ni Paul is this, to eat ng mga na-offer sa idol, at ibenta na doon sa talipapa o sa shambles na tinatawag ni Paul, bumili kayo. Huwag na kayo magtanong kung na-offer ba yan sa idol. So wala. Kasi ang sobra nga binibinta nila doon. Yung sobra sa offering nila, binibinta na nila sa mga market. Sabi ni Paul, bumili kayo kumain. Pero ang pinagbabawal ni Paul, yung doon sila mismo kumain kasama doon sa temple ng mga Gentile na nagwo-worship sa kanilang Diyos na idol, sa kanilang God na idol, doon sa temple. Ang pinabawal ni Paul yung pumunta sila doon sa temple ng mga Gentiles at kumain kasama ng mga Gentiles na nagwo-worship sa kanilang mga idols doon sa temple. Kaya sabi niya dito sa verse 20, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. Continue. And I would not that you should have fellowship with the devils. Paano sila maka-fellowship sa devil? By the time kung sila mismo pupunta doon at kasama doon sa mga Gentiles, mag-worship ng kanilang idols at kumain din doon. Tingnan mo next verse. Verse 21. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Kasi kumakain din sila doon, nagiinom din sila doon sa kanilang temple. Then sabi niya dito, ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devil. The devils. Anong ibig sabihin nun? Yung communion sa verse 16, ang tawag nun ni Paul is Lord's table. Yung nilalagyan doon ng mga pagkain, di ba? At saka yung mga inumin nila pag nag-fellowship sila at kumakain sila ng sabay na lahat sana sila mabubusog, hindi yung nag-uunahan sila. Okay? So, makita natin,
na ang tawag doon is Lord's table, not Lord's Supper. So, rightly dividing the word of truth, Paul will not instruct the believers at Corinth, in Corinth, to partake the Lord's Supper because he knew very well na sa kingdom program yun. Sa kanila nga lang yun sa mga apostol. Hindi nga nila itinuro sa kanilang mga members ng little flock. But dito, ito yung ordinance ni Paul na itinuro sa kanila, sa taga-Corinth, na gagawin nila is how often, sa kanila na yon, how often it is, wala namang binanggit si Paul kung gaano kadalas, but sabi niya, habang ginagawa nyo yan, you will remember the death of the Lord. Okay? Listen to this. Yung kamatayan nating Panginoon ay importante sa ating mga believers. Dispensation of the grace of God na na-save, importante sa atin. It is not bad to remember the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Okay? It is not bad. But the instruction actually was, later on, makikita natin that it is a thing of the apostles, the 12 apostles, for the kingdom. Lord's Supper is a thing for them. Not for the body of Christ, not even sa members of the kingdom believers. Kasi hindi ko nakita sa Acts na nag-celebrate sila ng drinking of wine. Hindi ko makita sa Book of Acts until na nag-diminish na yung work ni Apostle Paul na nag-utos sila o nag-celebrate sila. Siguro nag-celebrate talaga sila dahil nga inutusan sila o baka nakalimutan naman nila dahil nga sa busy sila masyado during sang 1 year na extension na binigay doon sa Israel. So, in remembrance lang kasi yun eh. Sabi ni Jesus Christ, kung hindi sila naka-remember, kung nakalimot sila dahil nga busy sila noon during the time, doing the first 1 year na extension, yung 1 year, galing na pag-akyat niya, 1 year na extension, busy sila doon. Pinagkukulong sila. Kaya nga, wala naman tayong makita na na-celebrate yun nila. Kaya posibleng si Apostol Paul ang magsiselebrate. Because it was not intended or directed or an ordinance for the body of Christ. But his ordinance is to eat together, no? Sabay-sabay na walang magugutom, kundi lahat sila mabubusog. Then talk about the things of God, kung paano nila ang kanilang fellowship dapat nakafocus, nakasenter sa mga bagay-bagay na para sa Panginoon. At sa pag tayo ngayon, pag nag-fellowship tayo, di ba, pinag-usapan natin, ang pinaka-topic talaga natin, yung rapture, di ba? Kasi yan yung blessed hope natin, yan yung pinakihintay natin, no? Yung mga blessings natin na spiritual blessings in the heavenlies, no? Yan, hindi naman tayo gano'n nag-usap ng mga blessing na panlupa, yung mga material na bagay, kasi alam natin, wala naman yun, dadaan lang yun. Yung whatever na sasabik tayo ay yung heavenly blessings that are waiting us in the third heaven. So, yun ang mga pag-usapan, yan yung pinag-usapan nila. Ikaso nga, ang nangyari dito, itong tinatawag na Lord's Table na ito ay pinalitan ng mga ibang magagaling. Kaya nga, masyasyak kayo mamaya pagpunta na natin doon sa Acts, sa 1 Corinthians chapter 20. So, yan yung ordinansa ni Paul, communion. By the time na mag-ipon-ipon sila, magdadala sila ng mga pagkain, may mga cup dyan na mainuman sila, ito, mga tasa na ito,
Pwede mo lang tawagin ng cup to, lagyan to ng soft drinks, lagyan ng ano. Sabi ni Paul, yung mga pagkain na nakalakay dyan sa lamisa, ang table na yan, tinatawag yan na Lord's table. Hindi yan Lord's Supper table, kundi Lord's table. Ang gumagawa lang nito ay yung member of the body of Christ. Sila lang ang binigyan ng ganitong ordinansa ni Paul. So, ang nangyari ngayon, bakit pinagalitan sila ni Paul? Ganitong ginawa nila. Punta na tayo, no? Doon sa chapter 11. Sabi ni Paul, balik tayo verse 2, now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as delivered unto you. Okay? But, sabi dito, pagkatapos nito, pagkasabi niya in verse 2, tinuruan na naman sila. Kinorek na naman sila ni Paul. Tinuruan na naman sila ng bagong katuruan, ordinansa, tungkol sa buhok, tungkol sa buhok ng lalaki, buhok ng babae, no? Kasi sa time nila na yan, it was a culture ng mga babae doon na kailangan mahaba ang buhok upang covering nila yon. Kasi yan yung practice din nila sa kanilang noong mga ano pa sila, noong mga Gentiles hindi pa saved, no? So yan yung practice nila, but tinuruan sila ni Paul ng tamang kaayusan. Sa atin naman ngayon hindi na nga applicable ito na yung book kino-cover para mag-worship, di ba? Mag-prophesy daw ang woman. Hindi naman. Sa panahon lang ito, hindi na ito applicable. But, pagdating dito sa verse, pagkatapos niya tinuruan tungkol sa buhok, yung lalaki at babae dito, sabi niya dito sa verse 17, now, in this that I declare unto you, I praise you not. Hindi kayo nagtatanong? Hindi kayo nasa-shock? Kasi sa verse 2, sabi ni Paul, balik tayo sa verse 2 para maintindihan nyo, ibig ko sabihin. Now I praise you. Parang ang sarap pakinggan ng ang sarap nung tainga pakinggan ng mga taga-Korinto. Kasi sabi ni Paul, I praise you, brethren, that ye remember me in all things. But dito sa verse 17, sabi ni Paul, now, in this, meron siyang bagay na hindi ikinagagalak sa mga taga-Korinto. I declare unto you, I praise you not. Itong mga bagay na sasabihin ni Paul, sabi ni Paul, I praise you not. So, tatanungin ko kayo, ano kaya mga bagay na ito na sinasabi ni Paul, I praise you not? Okay? So, patuloy tayo. Kaya ko kayo tinatanong para magkaroon kayo ng magandang pagkaintindi kung ano ito mga bagay na sinasabi ni Paul na I praise you not. That ye come together not for the better but for the worse. Nako, sabi ni Paul, meron akong bagay na hindi ko kayo ma-praise. Hindi ko kayo tawag dito, may sadlak pataas. Hindi ko kayo sa Ilonggo madayaw sa Tagalog. Hindi ko kayo ipagmalaki. Sabihin na lang natin gano'n, no? Kasi hirap din ako sa Tagalog So, bakit? Anong bagay ba yan? Kasing bagay na yan, sabi niya, now in this that I declare unto you, I praise you not. Itong idideklara ko ngayon sa inyo, hindi ko kayo pinipraise or pinagmamalaki. Bakit? That ye come together not for the better. Kasi yung ginagawa nila na ito, na hindi sila pinipraise ni Apostol Paul or ikinahihiya pa sila ni Apostol Paul.
Kasi pag hindi ka na i-praise, ibig sabihin, ikinahiya ka na. Ni Apostol Paul, sabi niya, nagkukos ito ng division. For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you. And I partly believe. So sabi ng Apostol Paul, yung hindi ko ikinagagalak or ikinatutuwa sa inyo, sabi niya, dahil yung ginagawa nyo na ito, nagkukos ng division sa inyo. Ano yun? Ano yung nagkukos ng division sa kanila? Verse 19, for this must be also heresies among you. Nako, ito pala yung hindi, kaya pala hindi natutuwa si Apostol Paul sa kanila. Kasi mayroong heresy na ginagawa sila na nagkukos ng division. O, sabi ni Apostol Paul, pwede tubig na yun. Or tea. Ito yung bagay na nagkukos ng division ay yung heresy na pinapractice nila. Ibig sabihin ng heresy is contrary to that doctrine that they should follow or they are taught to obey. Kalaban ito ng doktrina na ituro sa kanila, kalaban ng sound doctrine ni Paul, yung pinapractice nila. That is why tinawag yun heresies. Ano yun? That they which are approved may be made manifest among you. So sabi niya, para nga ang aprobado ay maipapalabas sa inyo or maitama sa inyo kung what is approved, what was approved. At ang approved is communion. Yun yung ordinansa ni Paul. Communion, eating, magkumain, common meal, fellowship, tatawag doon Lord's table. Ngunit anong ginawa ng mga taga-Corinthians? Anong ginawa ng mga Corinthians? Kaya nga heresy, tinawag yun na heresy ang kanilang pag-practice ng Lord's Supper. Kasi instead na Lord's table ang gagawin nila, Lord's Supper ang ginawa nila. Kaya sabi ni Paul, heresy yan, nag-cause ng division. Ito na. Verse 20. Ito yung heresy na sinasabi ni Paul. When ye come together, therefore, into one place, ano sabi ni Paul? This is not to eat the Lord's Supper. Tingnan mo, yung ordinance ni Paul is Lord's table, fellowship, eating fellowship, ginawa nila pinangalanan nila Lord's Supper. Okay? Kaya maling-mali. Kaya sabi ni Paul, heresy yan. Hindi yan Lord's Supper. Dapat ipangalan dyan, Lord's table. Okay? So sabi pa ni Paul, for in eating, everyone take it before others. Pinangalanan na nila ng Lord's Supper, mali na naman ang pamamaraan nila. Okay? So, for in eating, everyone take it before other in his own supper. Sabi ni Paul, kaya ang iba kumakain, kuha lang ng kuha, busog na siya, ang iba hindi pa nakakain. And one is hungry and another is drunken. Ito pa yung isang mali nila. Nagiging alak na, liquor na. Nagiging alak na talaga yung kanilang iniinom sa cup nila. Okay? What? Sabi ni Paul, what? Have you not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God? And shame them that have not. What shall I say to you? Shall I praise you in this? Tingnan nyo naman. Kaya sabi ni Paul, hindi ko kayo ma-praise sa ganitong ginagawa nyo. Kasi yung ordinansa ni Paul is communion, fellowship.
with common meal. Yung ginawa nila, tinawag nila na Lord's Supper. Sinipol, this is not time to eat the Lord's Supper. Sabi niya, this is not to eat the Lord's Supper. Hindi ba natin maintindihan yan? Sabi ni Paul, heresy yan. Basahin nyo muna para maintindihan nyo talaga. Umpisahan natin verse 17 para talaga malinaw sa inyo. Sabi ni Paul, now in this that I declare unto you, I praise you not. Wala pa tayo sa verse 20 up to 26, sinabayhan ni Paul. Itong sasabihin ko sa inyo. Ito yung idideklara ko sa inyo. Hindi ko kayo pwedeng dayawin. Hindi ko kayo pwedeng ipagmalaki. Kinahiya ko kayo sa ginagawa nyo ito. I praise you not. Kasi yung ginagawa nyo ito, ay hindi makapagbubuti sa inyo. Sabi ni Paul. Tinatagalog ko na lang. Verse 18. For first of all, dahil una sa lahat, kung kayo ay mag-gather together in the church, kayo lahat, mga church kayo, pag nag-gather together, ay mayroong division sa inyo. So, mayroon sila division. At yung nagkakos ng division is nasa, ito, verse 19, ang nagkakos ng division is yung heresy. A practice that is contrary to the sound doctrine of Paul. A practice that is contrary to what Paul had taught to them. Ano yon na doctrine? Sabi ni Paul, when you come together, they are eating Lord's Supper. Sabi ni Paul, hindi yan. Kayo dapat kumain ng Lord's Supper. Malinaw na? Kaya heretical yan pagka nag-practice ka ng Lord's Supper. You are a heretic. What is heretic? Doing something that is not for you to do. It is against the sound doctrine of Paul. So, lahat na nagpa-practice ng Lord's Supper is doing heretical against the sound doctrine of Paul. Pasensya na po, hindi ko po kayo gustong kalaban. Hindi ko po kayo kinakakalaban. Talaga lang namang nasa Bible lang, hindi lang natin napag-aralan mabuti. Dahil nga, obey na lang tayo ng obey nang naituro sa atin sa Bible School. Kaya salamat ako talaga, hindi ako napunta ng Bible School. Kasi kung napunta ako ng Bible School, baka mahirap din sa akin iwanan yung mga nalilearn ko doon. Kaya pasalamat ako na hindi na ako napunta ng Bible School. Nag-aaral na lang ako ng Bible itself, by myself. Kasi wala akong iniingatan na doctrine ng theological school na pinag-aralan ko. That is napakadali lang sa akin i-unlearn yung mga natutunan ko dito. Talagang kung kontra yan sa tinuturo ni Paul, napakadali kong i-unlearn. Kasi wala naman akong, mali pala yun si doktor sa Cebu. Kasi yan yung turo doon sa mali pala yun si Pastor Aba. Diyan sa Maynila na congressman. Mali pala yun. Kasi yun yun na yung tinitingin nila kasi yan na yung tinitingala nila dahil mga doktor yun, mga congressman yun, mga reverend yun. Akala nila hindi na magkakamali. Ngunit alam nyo ba na sa Bible School nila nakuha yan, hindi sa Bible? Kaya tingnan mo, pag sa Bible mo kunin, sabi ni Paul, heretic yan. Heretical yung practice na yan. Kayo mga taga-Korinto, Lord Supper kayo. Heretic yan. This is not to eat the Lord's Supper. Dapat yung kakainin nila is Lord's Table. Yan yung turo ni Paul. Kuha natin. So, pagtatanong kayo ngayon, ano yung verse 23? Okay? Sabi dito, explain ko sa inyo kung ano yung verse 23 to 26 to 25.
26. Sabi dito ni Paul, verse 22, what? Wala ba kayong mga bahay upang doon kumain at uminom? Doon kayo maglasing? Or despise ye the church of God? Winawalang hiya nyo ba yung church of God? Members of the body of Christ? Sabi niya, and shame them that have not? At hinihiya nyo ba yung mga pobre na hindi makadala ng baon nila? Hindi makapagdala ng pagkain nila? What shall I say to you? Anong sasabihin ko sa inyo? Ikagagalak ko ba ito? Sabi ni Paul, I praise you not. Sabi ni Paul. Verse 23, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. Ito na. Ipinagmukha na sa kanila ni Apostol Paul na hindi ang Lord Supper. Kasi ganito yung Lord Supper, oh. Ito na, ini-explain ni Paul. Ito yung totoong nangyari sa Lord Supper. Alam nyo, magtatanong kayo ngayon. Ako dati nagtatanong ako nito eh. Bakit alam ni Paul kung anong nangyari doon? Bakit alam ni Paul kung anong nangyari doon ng gabi nang kumain si Jesus Christ kasama yung 12 apostoles ng kanyang Last Supper? Bakit alam ni Paul? Kasi sabi ni Paul, ni-reveal sa kanya ni Jesus Christ. O sabi niya, For I have received of the Lord. Sabi niya, na sinabi sa akin, tinanggap ko ito galing sa kay Lord. Paano niya tinanggap? Kasi dineliver sa kanya. Which also I delivered to you. Sabi ni Paul, natanggap ko ito kay Lord, pinaalam niya sa akin, kaya sinasabi ko sa inyo kung anong nangyari doon nung gabing yun. Hindi tinuturuan sila ni Paul kung anong nangyari doon. Hindi sinabi ni Paul na gawin nyo ito, kundi kinokorek sila ni Paul. Hindi yan Lord Supper ang gawa nyo, kasi ang Lord Supper ganito, oh. Nan. Ibig sabihin, Lord's table yan. Yan yung turo ko sa inyo. Dapat ginagawa nyo. Hindi yan Lord's Supper. Kasi ang Lord's Supper ganito. Sabi ni Paul dito sa verse 23. Ano ba ang Lord's Supper? Sabi ni Paul. Sabi ni Paul, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. Kumuha siya ng bread. Sabi niya dito, and when He had given thanks, He break it. Nung nagdasal na siya, biniyak-biyak niya yung bread. Alam niyo, yung mga tao Korinto, maling-mali. Gusto mag Lord Supper, maling-mali. Yung dinadala nila, pagkain talaga na common meal. Ngayon, sinabihan sila ni Paul, hindi yan Lord Supper ginagawa nyo, ha? Lord's table yan, yung tinuro ko sa inyo. Mali yun, hindi kayo pwede kumain ng, sabi dito ni Paul, this is not to eat the Lord's Supper. Hindi kayo pwede kumain ng Lord's Supper. Ha? This is not to eat Lord's Supper, kasi dapat yan Lord's table. So sabi ni Paul, yung mga sinabi sa akin ni Kristo, kung paano ko nalaman to, ituturo ko sa inyo. Ipapaalam ko sa inyo. So that the Corinthians believers will have a clear understanding na mali pala yung ginagawa nila. Hindi talaga yan pwede nga Lord's Supper dahil nga it is a common meal dala nila. Okay? Sabi dito, that the Lord Jesus same night which He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He brake it and said, take it, this is my body, which is broken to you. This do in remembrance of me. Hindi nila ginagawa to, kasi hindi naman nila alam yan ng taga-Corinthians. Kaya nga, pinaalam sa kanila ni Paul, hindi yan Lord's Supper, palagpat lang kayo. Ha? First time pala nila na dinig to na ibiyak-biyak ang bread. Di ba? Sabi niya dito, verse 25, after the same manner, also, He took the cup when He had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do, as oft as you drink it in remembrance of me. Then, magtatanong ako sa inyo. Is there
a New Testament na gagamitan ang blood ni Christ para sa atin? Members of the body of Christ. Did God promise you an Old and New Testament? Wala. It is a Jewish thing with regard to covenant and new covenant. That was the very purpose of the Lord's Supper, to inform that 11 apostles during the time that his death, his blood will seal the New Testament that will be given to the Jewish people. Sa ating members of the body of Christ, ano yung testament na isisil sa atin? Wala. Bakit? Alam nyo, yan pa yung isang mali na dapat maituwid. Isa pang mali yan na dapat maituwid sa mga members of the body of Christ. Alam ko naman kasi yung totoong members of the body of Christ, alam na ito na wala tayong Old and New Testament or Covenant. Ang mga mikos-mikos lang naman ang niniwala dito na mayroong Old and New Testament ang body ni Christ at mga Baptist at many more denominations, almost all denominations. But remember this, babasahin ko sa inyo, that the New and the Old Covenant is only for Judah and Israel. Let us go to Hebrews chapter 8. Ito, kaya nasa Hebrews yan kasi para lang yan sa Jewish people, sa nation Israel. Tingnan mo. Verse 8, chapter 8, verse 7. For if the first covenant, basta natin verse 6, but now he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which is established upon better promises. For if the first covenant had been faultless, then should the place have been sought for the second. Kasi kung wala daw mali or wala daw fault yung first covenant that was given to Moses, yung covenant na binigay kay Moses, tungkol doon sa mga pagpatay ng mga sapat, mga sacrifices, ang fault noon is that the blood of animals cannot make perfect nung nag-o-offer. Kaya palitan yon ng blood talaga ni Jesus Christ. Yon yung fault doon. Hindi ibig sabihin nagkamali ang Panginoon pagbigay noon ng covenant na yun. Hindi Kundi, ang fault noon is that the blood of the animal that was available during the time cannot take away the sins of a person who offered. Because during the time, hindi pa nga si Christ nabuhay at hindi pa siya namatay at na-shed ang kanyang blood. Kaya temporarily, blood muna ng animal which cannot take away the sins 100% ng mga tao na nag-offer. Kaya yun ang fault. Then sabi niya dito, verse 8, for finding fault with them, he said, behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. So, ano kung daw nyo new covenant? Para sa members of the body of Christ? No! Para sa mga naligtas ngayon ng panahon na ito, dispensation of grace, kasi yun yung turo ng mga Baptist at saka wala tayong new covenant ngayon. Alam ko na mga right divider ay talagang alam nila yan. No? But for the sake of our friends in other denomination, it is a wrong belief na yun, meron tayong new covenant. So, kaya nga dito, balik tayo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25. Sabi dito, this cup is the New Testament in my blood. This is a Jewish thing. Wala tayong pakialam dito, members of the body of Christ. No? Then sabi niya, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. It is a Jewish thing. Till he come. Kailan? Sabi ni Lord Jesus Christ, sabi ni Paul, kasi
yung paggawa nila ng mga apostolis na yan, maalala nila ang Christ's death and yung coming ni Jesus Christ for them to give unto them the kingdom. Meron ba tayong kingdom na hinihintay? Ha? Wala. Hindi. Till He come to give them the kingdom. So, ngayon, natatakot kayo. Sabi pa dito, wherefore, whosoever shall eat this bread. Yung sinasabi niya, referring to, yung kinakain nila, na pinangalanan nilang Lord's Supper. Kung kumain ito, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord's unworthily shall be guilty of the body and of the blood of Jesus Christ. Then sabi din, for he that eat it and drink it unworthily, eat it and drink it damnation to himself, not discerning the Lord's body. Okay? So, bakit sila mamamatay? Bakit sila nagkakasakit? Bakit sila namamatay? Ang akala ng iba, nagja-judge ang Panginoon. No. Alam nyo ba na andito tayo sa grace period, dispensation of the grace of God, that God do not judge anybody, whatever wrong na magawa nila. Hindi. Because what God is extending to is His grace. Kaya tingnan mo, ang mga tao kahit na grabe ng kasalanan, hindi pa rin naman pinapatay ng Panginoon. Still grace. Baka pa lang na maka-receive pa ng grace, ng offer, ng salvation through the gospel of the grace of God. Yan yung ginagawa ng Panginoon. So bakit sila namamatay? Ang kumakain ng ganito? Ng Lord's table na hindi tama na pagkain. Kasi nga, naglalasing na sila, nagiging gluttony na, ayun ang nagiging problema nila, kaya nagkakasakit na sila. Alam nyo, yung pagkain natin, yan isang nagbibigay ng sakit yan, lalo na kung maraming sugar, carbs, yun. Kaya nga, yun ang nangyari sa kanila, gluttony, drunkenness, alcoholism, kaya yun, namamatay yung iba sa kanila. But, never nagja-judge ang Panginoon ngayon. Because God, in this dispensation of grace, it will be a contradiction kung ang Diyos ay nagja-judge ng kasalanan ngayon. What God is extending to thee is peace. Kahit anong mali mo, peace, sabi ng Panginoon, peace. Grace. But it is only until the rapture. Pagkatapos ng rapture, the new dispensation will begin, the dispensation of the wrath of God. Sa 7 years tribulation, there will be no more peace. You will be hiding daily. No? Because that is the dispensation of the wrath of God. So, naintindihan na natin ito? Hindi ito para sa atin. The ordinance that God hath given unto us, is to have communion with all the believers, eating the food that we will bring to a place para pagsaluhan natin, at ang tawag diyan ay Lord's table. And that is communion with the blood and the body of Christ. Kaya tingnan nyo, yung mag-anniversary tayo, di ba? Handa tayo ng pagkain, lagay natin diyan sa lamisa, pinagdadasal natin, binibless natin yung pagkain. That is communion with the blood and the body of Christ. Because we all members of the body of Christ are the partakers of that body. Yun po. Yun po ang ating
ordinance when it comes to communion, not by way of doing or observing the Lord's Supper that was given only for the apostles, to the kingdom, to the little flock, but our ordinance with regard to communion is eating common meal, bless it with the Word of God, and it is called the Lord's table. Okay? So, tomorrow, no, bukas, actually, meron tayong single topic na ating i-discuss bukas. At ito po ay tungkol sa transubstantiation or Eucharist ng Big Church, no, ng Roman Catholic. I-handle po natin yan for the request of our brother, Attorney Julio Bersabal Abinales, no, kasi gusto niya ring maliwanagan sa bagay na ito. Kasi dito nga ang maraming mga tao din, no, na naloko or naniwala sa maling turo. Kaya dapat natin mai-correct din yan. Dapat din natin yan mai-debunk or wag na lang yung word na debunk. I'm sorry, wag na natin gamitin yung word na debunk. Gamitin na lang natin, maipalabas natin yung kung ano ba yung tamang sinabi ni Jesus Christ diyan. Or bakit ba naisabi ni Jesus Christ doon yung eat my flesh and drink my blood. At dahil nga hindi naman nila talaga makain yung flesh ni Jesus Christ at saka blood, gumawa sila ng tinatawag nilang ang hirap i-pronounce. Transubstantiation. Yon. So, yan po ang ating i-discuss tomorrow. At maganda yan. Makinig kayo bukas dahil nga upang maipaliwanag nyo rin mabuti sa mga Catholic friends natin na mali yung turo na yan. Yung eat Jesus Christ. Kainin si Jesus Christ. No? Maling-mali yan. Kaya atin yan ipaliwanag bukas ng gabi, same hour. Okay? So, if you have question, you can write it there, then bibigyan natin ng time na sasagutin yan kung makaya na din lang natin na sagutin. But before we end, let us pray. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa iyong time na pinagkaloob sa amin kasama aming mga kapatid online, kasama ang aming mga friends, at salamat po sa mga kaliwanagan na amin pong natutunan tungkol po sa aral na ito, na isa po palang heresy ang pag-practice ng Lord's Supper. Sa panahon ito ng dispensation of the grace of God, hindi po kami binigyan ng ganong ordinansa tulad ng mga itinuturo ng maraming religions and denomination, kundi po ang ordinansa po na ibinigay sa amin ng aming Apostol Paul, na ibinigay mo sa kanya ay mag-observe ng tinatawag na Lord's Table or communion, fellowship together with all the believers na nasa amin pong kongregasyon. At sa pag-fellowship na yan, habang po kami ay nagpa-partake ng mga drinks at mga food na yan na aming pinagdadala, at may bless po yan sa pamagitan ng iyong mga salita, diyan po ay mag-umpisa na kami sa pag-communion with your blood at pag-commune, fellowship sa iyong body. Salamat po sa kaliwanagan, at para po kami na mga members of the body of Christ ay magiging matibay sa aming belief
na tama talaga ang mag-rightly divide. Nagiging maliwanag po sa amin ang iyong mga instruction para sa amin. Salamat sa mga kapatid. Salamat kay Jesus Christ. Salamat sa Holy Spirit na sabay-sabay na nag-work para sa aming edification. Thank you so much. We pray sa aming mga kapatid. Nagpapasalamat din kami sa aming mga friends na makakapanood pa kahit na sa replay ng video na ito. At ang aral, sana po ay amin talagang makuha. We are praying na sa mga kapatid na hindi paligtas, sana po ay mananampalataya sila na si Jesus Christ ay namatay, bayad po naming kasalanan, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Thank you so much at good evening po sa lahat.